pag-aaral namin sa Introduction to Roman Catholicism. Nihiling po namin ang paggabay nyo para maintindihan namin ito. Ganun din kung paano namin ito kikilalanin at hindi kami magiging strawman sa ang malaking nagpapakilalang Kristiyanong relihiyon at bigyan niyo po kami ng karunungan na pag-aralan ito. Ganun din, bigyan niyo po kami ng puso para maabot din ang mga tao at makasalanan na nasa ilalim ng Roman Catholic Church. Pinupuri po namin kayo sa pag-aaral namin, maging benepisyo ito sa isipan namin at ganun din ay maging pangtulong ito sa aming serbisyo sa iyo, O Diyos. Pinupuri ko po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, ayan, magandang gabi po ulit. Magsimula na tayo sa study natin. Ang main material natin sa pag-aaral is galing ito sa GMA, sa Grace Ministerial Academy. Meron kaming subject doon on Roman Catholicism. So, marami siyang lectures na nadaanan namin before. Ilan ba tong lectures na to? Yan. Merong 10 lectures. So, itong pag-aaralan natin tonight ay introduction pa lang. So, introduction pa lang ito, hindi ito overall na doctrines ng Roman Catholic Church. Kumbaga, panimula lang ito para paano natin iintindihin yung landscape ng Roman Catholicism sa panahon natin ngayon at sa pagbabalik tanaw natin sa kasaysayan. Pero yung ibang mga doctrines ng Roman Catholic Church, pag-aaralan namin ito sa ARBC, sa Bible class. So that is for Sunday. Ngayong darating na Sunday, ay mag-aaral ng doctrines ng Roman Catholic Church at itutuloy natin yan next Monday. So sa susunod na Monday, nasa topic pa rin tayo ng Roman Catholicism at ibang mga aspects na hindi madadaanan ngayon at sa Sunday ay pag-aaralan natin sa Lunes. Ayan. So ano ba yung next month? Yung 8 ngayon sa 15. Ayan. Sa January 15. So ayan. Ngayon, diretso na tayo sa Introduction to Roman Catholicism. Merong isang reformer. Yung pangalan ng reformer na yon ay si William Perkins. At si William Perkins, meron siyang isinulat na libro. At yung libro na yon, ang title ay A Reformed Catholic. Yun yung libro niya, A Reformed Catholic. At doon sa book ni William Perkins, in-argue niya at yung main thesis niya na ang mga Protestants, sila ang true Catholics. So dito, pag pinag-usapan yung Catholicism, ang unang papasok sa isip natin, of course, yung Roman Catholicism. Pero according kay Perkins, ang totoong Katoliko ay silang mga Protestante. Kaya tinatawag na Reformed Catholic. Pinapakita niya dito na yung Reformation ay hindi isang imbento. It's not an innovation. Rather, it is a renovation of the early church, the church fathers, and the creeds and the councils. Merong kataga na pinapalaganap sa reformers yung back to the sources, babalik tayo sa pinakasimula, yun yung scripture. At sinasabi ng Reformation na ibinabalik yung iglesia sa pinakasimula niya, sa original na itsura niya. Sinabi niya, ang early church ay panig sa atin, ang church fathers ay panig sa atin, ang creeds at councils sa early church ay panig sa atin. Kaya pinapakita dito na yung Reformation, hindi siya bago, kung hindi bumabalik sa simula. At yung Papal Rome ay it betrayed and deformed the true church. Kaya yan ang gustong dinedesire na i-restore
ng reformers. Kaya ang sabi ni William Perkins, ang totoong Catholic, ang totoong universal Christianity ay ang Reformation. Kaya sinabi ay Reformed Catholic. At pag binasa natin yung mga confessions, mga formal documents, pinapakita doon na maging ang mga authors, sila ng mga framers ng confessions, such as 1689 London Confession of Faith, Westminster Confession of Faith, Scots Confession na sinulat ni John Knox. Pinag-aralan din natin si John Knox, di ba? Sa lahat ng confessions na to, ang tawag nila sa sarili nila ay Catholic Church. Ang tawag nila sa pangkalahatang iglesia ay Catholic Church. So, babasahin natin sila isa-isa. Tignan natin ng isa-isa ito. Una, basahin natin yung 1689 sa chapter 26, paragraph 1. Sabi dito sa confession natin, the Catholic or Universal Church may be called invisible, consists of the whole number of the elect that have been, are, or shall be gathered into one under Christ, the head thereof, and is the spouse, the body, the fullness of him that fills all in all. So pag pinag-usapan yung Universal Church, sinabi nila, yun yung tunay na Catholic Church sa 1689. At nag-agree dyan ang Westminster Confession of Faith. Sinabi sa hindi ko yata na isama Tama ba? Okay, hindi ko na isama yung sa Westminster, yung sa Scots lang. Ito yung sinulat ni John Knox when it comes sa usapin ng pagiging Catholic. Ang word kasi sa kanila ng church ay kirk. So, Christ Jesus is the only head of the same kirk in church, which is also the body and spouse of Christ Jesus, which kirk is Catholic, that is universal, because it contains the elect of all ages, of all realms, nations, and tongues, be they of the Jews or be they of the Gentiles, who have communion and society with God the Father and with His Son, Christ Jesus, through the sanctification of His Holy Spirit. So, same ang sinasabi niya sa ng earlier confession na to ni John Knox, katulad ng 1689 Confession of Faith, na binabanggit niyang Universal Church ay yun yung pinag-uusapan na Catholic. Yung sabihin, pangkalahatang iglesia na binubuo ng lahat ng mga mananampalataya na nasa ilalim ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So, maganda yun na daanan natin na ito ang claim ni William Perkins na isang reformer na ang totoong Catholicism ay sila ng mga biblical, nasa ilalim ng kasulatan, at sila ng mga nag-reform ng tinatawag nating mga reformers. So, true Catholicism, therefore, is defined by our relationship to the early creeds of the Christian Church. The Apostles' Creed, the Nicene Creed, and the Creed of Chalcedon. So, orthodoxy ang pinag-uusapan dito. So, pag pinag-usapan naman natin, so, dinaanan na natin yan, yung sa usapin ng claim ni William Perkins ng true Catholic Church ay yung Reformed Catholic na may totoong ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. But now, punta tayo sa alam natin na historic Roman Catholic Church na meron tayo ngayon. Tignan natin sila historically kung ano yung mga phases. So according kay Pastor Noel, ay may tatlong distinct phases
historically ang Roman Catholic Church. Yung una ay 1545 to 1563, from the rise of the papacy until the Council of Trent. Kasi mga monumental events ito sa history ng Roman Catholicism. Tapos, sa number 2, from 1962 to 1965, galing na sila sa Council of Trent to the Vatican II. At sa pangatlong phase, hanggang ngayon na to, from Vatican II to the present day. So, very relevant itong mga gathering at councils nila dahil dito na-formalize yung dogma ng Roman Catholic Church. Kaya doon natin itataga yung mga sinasabing phases ng Roman Catholic Church. So, Council of Trent, Vatican II, and then Vatican II to today. So, yan yung tatlo. So, umpisa natin from the rise of the papacy to the Council of Trent. So maraming mga Protestant, katulad natin, at sa general evangelicalism, na guilty na makita yung period ng early church. May tinatawag pa na Dark Ages, yung medieval period. Maraming mga Protestant sa guilty na makita itong period na to bilang period of complete apostasy. Naisip nila, ano na yan, tumalikod na ang lahat ng ganyan. At I would also say sa observations natin na kapag gano'n ang nakita nating tingin na sa medieval period or sa latter part ng early church hanggang medieval period hanggang bago mag-reformation ay puro apostates, nagkakamali tayo. Mali ang pananaw na yun. Actually, yung ganyang klase ng pananaw, ganyan ang pananaw ng maraming Christian cults ngayon. Diba? Yung mga Mormonism, mga Jehovah's Witness, name it, dating daan, maging kalakibuloy. Dahil yan ang pananaw nila na totally na-corrupt ang Christianity sa buong history na na-wipe out ang gospel. Kaya kailangan nila ng bagong propeta, kailangan nila ng bagong leader na magbabalik sa tamang turo. Ganyan yung pananaw ng maraming cults. And sadly, maging tayo ng maraming mga Protestants, ganun yung kadalasang nakikita sa church history. Na parang yung gospel ay lumitaw lang at nagkaroon lang ng gospel nung time ng Reformation. Na parang nag-resume lang yung true church nung dumating na si Luther, si Calvin, si Zwingli. At yan ay maling pananaw. Coupled, ito normally sa mga Baptists, sa mga General Baptists, iniisip view na sa early church, medieval period, walang gospel, mali lahat. Ang iniisip nila, outside the Catholic Church, ay may pinreserve yung Diyos. So dito papasok yung trail of blood. Outside daw ng Roman Catholic Church ay may mga tama na nagtuturo ng gospel. Diyan yung papasok yung hindi historically correct na the trail of blood na iniisip nila outside of the Roman Catholic Church ay may pinreserve yung Diyos ng mga mananampalataya. At least alam natin yung mga churches sa labas ng Roman Catholic Church sa age na yan, mga heretic sila. Yun yung mga hindi naniniwala sa deity ni Christ, nagde-deny ng pagka-Diyos ni Jesus, at kung ano-ano pa yung tinuturo. Majority ng mga nasa labas ng Catholic Church sa period na yan ay mga blatant heretics. Kaya lang nasa trail of blood yan ng mga Baptist ay dahil hindi sila nagbabaptize ng baby. Yun lang yung sameness. Very orthodox nila ay very, very
blatant at revealed na in question. Sa paningin ng mga reformers, sa mata ng mga reformers, yung ginagawa nilang reformation ay gusto nilang i-purge yung Catholic Church. Yun ang gusto ni Luther. Kaya siya nag-post ng 95 Theses. Hindi niya sinabi, magtayo na lang ako ng sarili kong church. Ang first step niya, i-purge. Pag-usapan natin to, di ba, yung 95 Theses niya, ipinako niya yun sa door ng Wittenberg Church. That is a post for discussion. Pag-usapan natin. Kailangan natin tong ayusin yung doctrines natin. Dahil sa panahon na yun, wala pang formal na doctrine ang Roman Catholic Church. Mangyayari pa yan later on. So, ganun natin makita. Ang mga reformers, nakikita nila na ito ang church, pero kailangan i-reform. Kailangan bumalik sa Bible, pero hindi ibig sabihin na walang tama dito. The reformers saw the Reformation as the purging out of evil from the old church and preserving of what was good. Kaya paano natin iisipin yung latter part ng early church until the medieval period, until the pre-Reformation period? Pwede nating maisip yung period na yon na may characterization na there coexist truth with error doon sa isang church. May katotohanan at may kamalian. Di ba yan din yung tinuturo sa confession natin? That yung true church, no true church is without error. Yan ang sinabi sa chapter 26 ng 1689 confession. Iba-iba lang yung degree. Pero sa panahon nila, magkasama pa rin. May mga mali at merong mga tama. So, ito yung period kung saan may magkasama ang mali at ang tama, pero ang word ni Pastor Noel ay nag-crystallized. Ibig sabihin, nabuo na yung error nung dumating na yung tinatawag na Council of Trent. At pagdating nung tinatawag na Council of Trent, finormalize. Ito yung pinanghahawakan natin na doctrine. Ito yung ibig sabihin ng gospel. Anathema ang justification by faith. Doon nakita at bumunga na ang pagiging apostate ng Roman Catholic Church. So, it's a period before Trent. It's a period when seriously different views concerning salvation existed side by side. So, it's not until Trent where the doctrines of the gospel was anathemized. Ang ibig sabihin ng anathema ay accursed, dinedeny, excommunicated, ay kasama yan sa nakalimbag sa Council of Trent. Kung sino man ang magsasabi na ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, let them be anathema. Dahil itong Council of Trent, ito yung tinatawag na counter-reformation. Dahil lumalaganap na yung Protestantism, lumalaganap na yung Reformation sa influence ng mga major players, sila Luther, sila Calvin, sila Zwingli, sila Knox, at ng iba pa, kailangan ng Roman Catholic Church na i-formalize natin ano yung talagang turo natin. At dito sa Council of Trent, finormalize nila, dinocument nila, na dinedenay nila yung tinuturo ng reformers at positively tinuturo nila anong tinuturo natin bilang Roman Catholic Church. At dito dinenay yung tinatawag na justification by faith alone. Now,
mula doon sa tinatawag na Council of Trent, yung Post-Reformation Council, hanggang sa Vatican II. Yung Council of Trent ay nag-meet mula 1545 hanggang 1563 at kinonsider nila yung teachings ng mga Protestants, iba't ibang topic, ano yung turo ng Roman Catholic Church sa Scripture and Tradition, anong turo ng Roman Catholic Church sa Apocrypha, sa Justification by Faith, sa Sacraments. So, malawak yung sakop ng Council of Trent. At hindi lang nag-decide sa Council of Trent against Protestantism, but ipinronounce si anathema na hindi nag-hold sa doctrine nila. So, yung mga errors na nag-exist na sa Roman Catholic Church sa medieval period, may mga errors na nagsisimula, nagbabad na. Yung mga errors na yan, naging formal siya at official teaching doon sa Council of Trent. Doon siya nag-formalize. Before that, hindi pa yan na ililimbag na as a universal doctrine. At only homogeneous development of doctrines were permitted. Yung mga doctrines na implicit sa earlier teachings, katulad ng Immaculate Conception, ayan, Papal Infallibility, ayan, 1870, Bodily Assumption of Mary, ayan, yung iba't ibang mga later na doctrines na kinalabasan. Yung bodily assumption ni Mary, turo ay parang si Jesus, si Mary hindi namatay kung hindi umakyat din sa langit. Yan ang mga implicit before na ginawa na nila explicit ngayon. Now, usapin naman ng Vatican II, itong photo na ito, yan ay photo talaga ng Vatican II. Now, yung Vatican II, yan ay nangyari for 3 years. Mula October ng 1962 hanggang December ng 1965. So, actually, merong First Vatican Council pero hindi natuloy. At ito ay tinuloy nila at tinawag nilang Second Vatican Council. So, may unfinished yung Vatican I. Kaya gumawa sila ng Vatican II. Kaya yun yung dalawa lang Trent at Vatican II kaagad. At dito sa Vatican II, nag-grow na yung environment, yung teachings, nag-grow na dito yung mga progressive ideas na very similar sa mga Protestant liberalism. So, hindi lang ito yung political liberal may religious liberal. So sa mga Protestant, may mga liberals. Before, nagkakaroon na ng mga ganung idea sa loob ng Roman Catholic Church. May desire to conform the Christian faith to modern philosophies and outlook. At in-emphasize dito yung human reason rather than divine authority. In-emphasize din dito yung subjective experiences rather than objective truth. So kapag ito na yung mga pananalita na nakita natin, yan ay may sense na ng pagiging religiously progressive at pagiging liberal. Nangyari ito before the early 20th century kung saan diverse groups ng mga Roman Catholic theologians na tinawag silang modernism. Pero sinopress sila ng isang pope, si Pope Pius X. Pero later on, ng 1930s to 1940s, nag-emerge ulit yung mga pagiging liberal, pagiging progressive ng mga katuruan. At pumasok yan dito sa usapin ng Vatican II. At dito sa Vatican II ng Second Vatican Council,
Dahil meron ng mga progressive at merong mga traditional. So merong mga parang liberal at merong mga conservative. Doon sa councils na yon, may mga times na nananalo yung traditional, may mga times na nananalo yung liberal, yung progressive. Kaya nung finormulate ang Second Vatican Council, nag-agree sila na maging ambiguous sa mga words at flexible yung mga naka-statement, accommodate both. So yan yung nangyari. Pwedeng ma-accommodate yung mga liberal, pwedeng ma-accommodate yung mga traditional by the words they are using. So nagtatago sa generalities. At may mga times na endorsed pa yung contradictions dito sa loob ng Second Vatican Council. Kaya therefore, ang nangyari, enormous ambiguity. Dun sa Council of Trent, talagang matibay talaga yung wordings nila. Dito, naging maingat sila at naging general yung mga tinuturo nila sa Vatican II. At yung council na ito, hindi siya nagdi-disagree sa Trent. Hindi siya nagdi-disagree blatantly sa Trent. Pero marami sa mga pronouncements niya ay hindi compatible sa Council of Trent. Kaya essential na ma-realize natin na halos lumayo na yung Vatican II doon sa original na position nila sa Council, sa original position nila sa Council of Trent. Sobrang various nung mga doctrines na nandito sa Vatican II. Kaya dito pwedeng tawagin, lumabas yung tinatawag na New Catholicism. Ayan, it's wide open sa iba't ibang mga doctrines, napaka-vague niya, napaka-open niya na. Ngayon, ano yung leading characteristic ngayon? Kaya yung Trent at Vatican II ay hindi natin matatawag na consistent as it is. Ano yung mga leading characteristics ng tinatawag nating New Catholicism? Pag sinabi nating New Catholicism, ngayon, mula Vatican II hanggang panahon natin ngayon, sabi ni David Wells, si David Wells ay isang Protestant, sa book niya na Revolution of Rome, sabi niya, it is not what you believe that matters, but that you believe. Patungkol ito sa New Catholicism. Sa Catholicism ngayon, hindi na mahalaga kung anong pinaniniwalaan mo. Mas mahalaga na naniniwala ka. Hindi na ang importante ay ano yung pinaniniwalaan mo, kundi kung gaano ka-quality yung commitment mo sa pinaniniwalaan mo. The objective truth has given way to subjective experiences. Mas nakafocus sa subjective spiritual experience ang New Catholicism kaysa sa objective truth. Sinasabi ng New Catholicism na sa Roman Catholic Church lang ang may salvation, pero ang tawag na nila sa Protestant ay separated brethren. Grabe. Sa Council of Trent, anathema. Diba? Kung sino man ang naniniwala sa justification by faith alone, let them be anathema. Ngayon, pagdating sa Vatican II, ang tawag na they are separated brethren. Nahiwalay lang na kapatid. Maging sila na mga faithful followers ng ibang religion ay tinatawag na separated brethren. Maging sila ng mga mabubuti at moral na atheists ay tinatawag na anonymous Christians. Ibig sabihin, kahit hindi nila alam, ay sumusunod sila sa Diyos ng Christianity. Yan na ang nangyayari ngayon sa New Catholicism. It gives way, the subjective experience gives way to objective truth, at sobrang bukas na sila
sa mga ganitong klase ng katuruan. At for them, yung task ng missions ay hindi para gawing Christian na, kung hindi to show them that they are already Christians. Sabi nga ni Pastor Noel, universalism is the word of the day. Yun na yung universalist typically na. Ang Roman Catholicism ngayon. Kung dati, kailangan pa puwersahin, di ba? Kaya nananako, papuwersahin para maging Christian. Naalala nyo sa history. Pero ngayon, hindi. Hindi na nakafocus sa missions. Isa nga yan sa mga dadaanan natin yung present Pope ngayon, si Pope Francis. Isa sa mga critic sa kanya ay yung kawalan niya ng pagiging mission-minded. Pero that is in line doon sa Vatican II. Yung New Catholicism ngayon is further removed from biblical truth than ever traditional Roman Catholicism was. Kung malayo na sa biblical truth, yung tinatawag na Tridentine Catholicism, yung Council of Trent Roman Catholicism, that is far from the truth, sabi ni Pastor Noel, mas malayo na sa Bible yung ngayon na klase ng Catholicism. Kaya may varieties na ng Roman Catholics ngayon sa panahon natin. May iba't ibang klase ng Roman Catholics sa panahon natin. Merong mga old traditionalists. Sino yung mga old traditionalists na Roman Catholic? Sila yung mga gusto nila bumalik sa Council of Trent. Gusto nila pre-Vatican II. Ito yung mga ayaw, nagdi-disagree sa Vatican II. Gusto nila before Vatican II, mas yung loyalty nila ay nasa Council of Trent rather than sa Vatican II. May mga article akong nabasa na disagree talaga sila sa Vatican II. Pinag-compare nila yung mga contradictions. Meron naman na tinatawag na liberal neo-modernists. Ito naman, gusto nilang mag-push forward magkaroon ng reformation agenda, pero hindi ito reform protestant. Kung hindi, gusto nila na mag-fully implement na yung Vatican II. Ito, mas liberal na ito. Parang gusto 100% sabihin na lahat ng mga liberal ideas ngayon ay position na ng church. So ito na yung liberal neo-modernists. At pangatlo, conservative neo-modernists. Ito naman, yung nasa middle lang. Kung yung number one, napaka-traditional sa Trent, liberal, gusto ng i-push forward yung mga maging specific na sa Vatican II, sa pagiging liberal niya. Ito number 3 naman ay gusto nasa gitna pa rin. No? So, gusto nila i-preserve yung Tridentine Roman Catholic Church, pero kino-contextualize nila sa panahon natin. Kung papipiliin ako dito sa tatlong ito, kung nasan yung present Pope, I think nasa in between siya ng 2 at 3. Si Pope Francis. So dadaanan din natin si Pope Francis ng mabilisan lang, hindi in-depth, pero nagsimula si Pope Francis sa kanyang papacy ng March 2013. So 10, 11 years. So mag-11 years na siyang Pope this coming March 13. So itong si Pope Francis, may isa siyang dissertation, at dun sa dissertation niya may talaga, may progressive. Kasi tinuturo niya doon na kailangang i-respect yung mga polar opposite na tensions. Ayan. Kailangan daw hindi agad i-deny yung error agad kapag nag-disagree. Ayan, may mga ganyan siya eh.
more on emotional appeal ito si Pope Francis without saying na hindi siya intellectual. Pinopromote ni Pope Francis yung theological freedom. Yan, isang term na para sabihin na open siya sa iba't ibang mga theologies. Ito rin si Pope ang nakipag-meet doon sa Eastern Orthodox, siya rin nakapag-meet sa isa sa mga leader ng Islam. Ayan yung mga nakikita niyong mga pinopost minsan na makikipag-meet siya doon. Dahil napaka-open niya sa kanila. Sinasabi niya na he's saying that ecclesiastics should not be obsessed with issues like homosexuality, birth control, and abortion. Huwag daw tayo dyan mag-dwell masyado. Actually, kung i-continue natin yung quote na yan, ay sinabi na mag-focus tayo sa effect ng capitalism. Meron siyang ganong sinabi, si Pope Francis. So, hindi naman tayo magdadwell masyado sa kanya, pero pansinin natin yung iba niyang mga sinabi na pwede nating makita na under siya ng New Catholicism, pwedeng conservative neo-modernist at pwedeng liberal. Hindi naman natin siya pwede ikulong sa iisa lang. Pero sabi niya noong July 2013, so after he became Pope ito, sabi niya, if someone is gay and he searches for the Lord and has goodwill, who am I to judge? Naging controversial yan. Dahil sinabi nung Papa ng Roma na sino daw siya para hatulan kung merong gay at gusto niya namang hanapin ng Panginoon at mabuting kalooban daw. Ayan. Another, sinabi niya, the Lord has redeemed all of us, with the blood of Christ. May universalist wordings at language. All of us, not just Catholics, everyone. Father, the atheists, even the atheists, everyone. In line with that, noong September 2013, sinabi niya rin, the issue for those who do not believe in God is to obey their conscience. Ang obligasyon daw ng mga hindi naniniwala sa Diyos ay sundin lang yung kanilang konsensya. Of course, we cannot put too much sa mga words na to without understanding fully kung ano tinuturo ni Pope. Pero, inline siya doon sa New Catholicism. Katulad kapag may presidente, di ba? For example, si Duterte. Tapos may speaker siya. May nasabi si Duterte. Tapos tinutulig sa, talagang pinagtatanggol siya ng spokesperson niya. Ganun din si Pope. Pag may nasabi siyang ganito, andyan yung mga representative ng Roman Catholic Church at para sabihin na hindi ganito naman ang ibig niyang sabihin. Kaya meron siyang mga representatives na ganyan. So, ayan. So, paano natin titignan ngayon ang Roman Catholic Church kung ganito na yung nangyayari? So, ano yung pwede nating maging basis kung pag-aaralan natin sila? Kung pag-aaralan natin ang doctrine ng Roman Catholic Church. So, this is a quote from Pastor Noel. Sabi niya, clearly, we cannot look to the definitions of Trent. The catechisms or the catechisms of the Catholic Church, 1994. Pero paano natin siya interpret? Not only does it contain teachings which is grossly contradicting, self-contradicting, but also teaching which is variously interpreted by different theologians and theologies. It is clear that there are no authoritative guide to what a Roman Catholic believes today. Plurality is the order of the day. Yan na ang nangyayari sa loob ng Roman Catholic Church. Plurality. Sa Trent ba? Sa Vatican II ba? Paano i-interpret yun? There is pluralism doon sa loob ng Roman Catholic Church. So, ito na yung final. Again, katulad ng sinabi ko sa simula, hindi tayo magde-delve sa mga specific doctrines dahil pag-aaralan natin yan sa Sunday, this Sunday sa church namin, sa Antipolo Reformed Baptist Church, at next Monday ulit.
Pero overview lang ito. Introduction lang ito. For us, hindi naman natin position at never naging reform position na i-deny na merong mga Roman Catholics na maliligtas. Dahil ang salvation, it depends upon personal faith in Christ and not upon our church affiliation. Nung nakakilala sa Panginoon at natagpuan ni Luther yung justification by faith, nasa loob pa siya ng Roman Catholic Church noon at may mga grievous errors pa rin siya sa isip niya noon. Kaya merong mga Katoliko na nakikita ang ebanghelyo ni Jesus, nakikita yung pagkamakasalanan nila at may personal na pananampalataya sa Panginoong Jesus, may tunay na pagsisisi na maliligtas. Pero aware din tayo na marami ang hindi ligtas dahil sa kanilang paniniwala sa vague gospel or superstitions, or kung alam talaga nila, false gospel ng Rome. At concerning naman sa Roman Catholic teaching, we must make every effort na maintindihan ito correctly at hindi tayo maging strawman sa tinuturo ng Roman Catholic Church. Dahil hindi natin pwedeng sagutin ng kasinungalingan ang kasinungalingan. Kailangan natin sagutin ng katotohanan ang kasinungalingan. And we should speak the truth in love, of course. Ephesians chapter 4 verse 15 sa usapin ng engagement sa Roman Catholics. So, ito lang yung introduction natin sa to Roman Catholicism. So, open tayo ngayon for discussion para sa mga questions at para sa mga comments. So, sige. Bago tayo mag-gumaw sa discussion natin, pa-open muna ng camera. Mabilis lang picture muna tayo and then punta tayo sa discussion. Sige po, pa-open po ng camera. Let's take a quick photo. Tapos, diretso tayo sa discussion natin. Ayan. Hello, Vin. First day mo sa work. Ayan. Sa mga available po, sa mga pwede magbukas ng camera, pa-open ng camera. Ayan, si Paul, si Joel, sila Mama, si Deacon Marlon, na nagkagibushin. Ayan, okay. Sige po, 1, 2, oops. Ayan, okay. 1, 2, 3. Sige po, isa na lang. 3, 2, 1. Okay, thank you. Sige, open tayo ngayon sa questions at discussions. Pwede mag-raise ng hand, pwede mag-chat. So, hello sa mga kasama natin ngayon. Ayan, si Aizu, si Ate Christine, Deacon Marlon, Arvin, si Bien, si Charlene, si Darlene, J-Lord, JL. Magkaiba ba kayo? Si J-Lord saka JL. Si JM, si Paul, si Joel, si Joel to. Si Kel, si Lady, si Leslie, si MC, Monica, Violet, Rosana, saka si Mama. Ayan, so si Arvin. Ay, sige bro, go bro. Hello. Wait lang, hindi pala naka-connect yung headset. Ay, sige bro. Hello. Mas clear na pas. Clear. Yeah. Siguro bago yung sa main questions, basahin ko na rin yung questions later. Siguro quick reflection lang din sa mga Roman Catholics. Kasi siguro 95 to 98% chance lahat tayo may background sa Roman Catholicism. Parang very rare lang ata yung hindi na-reform from Roman Catholic. From based sa mga observations tsaka experiences. So maganda nga pas na kailan nag-reform pa tsaka lang natin na pag-aralan formally pagiging Roman Catholic. Ensure ako na
siguro encouragement sa akin, encouragement sa iba. Sana maging hope din natin na pagka mas lalo natin nalaman yung kung ano yung meron sa Roman Catholicism, mas lalo sana mapush tayo na ebanghelyo, mas lalong malapitan palalo yung mga alam natin, mga kamag-anak natin, mga kapatid, mga minamahal sa buhay. Kasi ito yung nagiging issue sa kanila ngayon. Iniiwan natin sila sa Roman Catholicism, malalaman mo, ganun pa nagkakagulo pala sa kanila. May mga factions pala sa kanila. May mga kakaiba na. Wala na silang final authority. Yung Biblia nila, or yung sa Biblia pa mismo, sila pa mismo yung nagiging, relax pa sila sa ano na yun. Nakatakot pas. Ganito na pala yung state ng Roman Catholicism. Very sobering reminder. Yun lang naman sa reflection. So yung questions ko pas, siguro 1 and 2. Yung number 2, medyo less related sa Roman Catholics. Pero itong number 1, ito ko talaga ma-pinpoint din yung approach ko sa mga sa mga Roman Catholics. How do we practice genuine discussion and engagement with fellow Roman Catholics? What should be our main agenda towards them? Kasi the second part, more on sa atin pas. As a local church, sana what should we do once we start having factions? Will we ever reach that point na meron tayong mga hardline conservatives, hardline liberals, tapos may moderates tayo? Yun lang naman sa second question. Sa inyo mga questions ko pas. Ayan, salamat bro sa reflection mo, tama yon. Na sa totoo lang, upon conversion, kasi normal na convert to general evangelicals, no? So hindi talaga napag-aralan kung ano yung difference ng pinanggalingan natin sa Roman Catholic papunta doon sa pagiging evangelical. So pero salamat doon sa reflection mo, bro. Yung unang question mo is paano tayo magpa-practice ng genuine discussion sa mga fellow Filipinos natin na Roman Catholics at ano yung main agenda natin towards them. Of course, ang pinaka-main agenda natin ay mawin sila sa gospel, kung ano yung tinuturo ng gospel. At kung pag-uusapan natin kung paano yung approach, I think ang maging best approach is to see our Roman Catholic fellow Filipinos, normal kasi sila yung kasama natin bilang individuals. Isa yan. Hindi masama na pag-aralan natin ito, yung doctrine ng Roman Catholicism. Pero kung aminin natin sa hindi, na hindi lahat ng mga Roman Catholics ay well-versed doon sa formal doctrines ng Roman Catholicism. So meron siguro ilan, yung mga nakaka-catechize, mga nagseseminaryo, may mga times nga maging yung mga active sa mga Roman Catholics, hindi rin sila aral. Hindi ko alam kung sino yun. Nakalimutan ko na may isa tayo member na may family member siya na nandoon sa loob ng Catholic Church. Active sila, may mga ginagawa silang mga activities. Pero sa pagtuturo ay hindi talaga. Kumbaga, ang nakafocus sila ay sa kinasanayan, sa religious atmosphere, sa pagiging pinagkatiwalaan nila dahil doon na sila pinanganak at ito yung malaking simbahan. So, kapag may approach tayo para magkaroon ng genuine discussion, makita natin yung mga fellow natin na Roman Catholics bilang individual. Hindi natin ipupush sa kanila na ito yung paniniwala mo, ito yung paniniwala mo. May isa akong binabasa na book, yung nabanggit ko na yata yun, yung sa Questioning Evangelism. We can have genuine discussions sa kanila by asking questions. So, kapag may family member tayo, may kapatay Filipino, ano yung pinaniniwalaan mo, ano yung tingin mo dito, pwede tayong magtanong. At ang ganda dun sa book na yon, naging observation niya sa Bible, na isa yon sa mga methods ni Jesus kapag one-on-one ang pakikipag-usap niya. Madalas, kapag may isang taong kausap si Jesus, palaging patanong. Ito yung mga taong hindi siya inaatake. Ito yung hindi kapag nagpipreach siya in general. Of course, monologue yun kapag nagpipreach siya in general. Pero kapag may one-on-one siya, puro patanong.
question. So, at sabi rin niya ni Vodi Bokam sa isang talk niya na wag nating i-generalize agad na kapag may kausap tayong isang Roman Catholic, ito na lahat ng paniniwala mo. Kumbaga, we treat them as individuals. Gusto nating malaman kung ano talaga pininiwalaan niya. At doon tayo papasok sa usapin ng gospel. Depende doon sa kung ano yung pininiwalaan niya talaga. So, I think ganon. Pwede magkaroon ng genuine discussion. So, ayan. So, sa number 2 naman, so, nag-raise ng hand si Bien. So, after ni Arvin, si Bien naman. Sa number 2 naman, as a local church, what should we do once we start having factions? Will we ever reach that point? Pwede mo magkaroon ng faction sa mga Reformed churches? Ang answer, yes. Even sa panahon ng mga apostles, may factions. Di ba? Nabasa natin yan sa Corinthians. Sa 1 Corinthians, nagkakaroon sila ng some says, I am of Peter, I am of Paul, I am of Apollos. Sabi nung iba, I am of Christ. Medyo hyper-spiritual. So, sa lahat ng mga local churches, yes, magkakaroon ng faction. Yes, ginagawang banner men yung mga apostles. So, nag-aano sila. Nagsasabi sila ng mga pagkakampi-kampihan, partisanship sa loob ng local church. At ang ginawa doon ni Apostle Paul ay binalik sila sa gospel, kung ano yung pinaniniwalaan natin. Ito yung unity natin. So, yun ang pinaka-main focus natin. At maganda dahil meron confession of faith. So, hindi lang natin sinasabi vaguely na may unity tayo sa gospel, may unity tayo sa gospel. Kung may unity tayo in teaching. Nang nagpa-member sila, nag-agree sila na dito sa usapin ng pananampalataya ay nagkakaisa tayo at hindi ka magtuturo ng taliwas dito sa confession natin. So, kaya importante yung pagkakaroon ng confession of faith at pagiging aware ng mga members ng church doon sa doctrinal standing. So yes, bro. So salamat sa Diyos sa mga unifying creeds at confessions. Yung mga confessions na yan, makikita natin yung language ng creeds nandun din sa kanila. So salamat, bro. Any follow-up? Salamat din, Pas. Talagang mukhang maging ka naging mega church na, magkakaroon na tayo. Joke lang yun. Nag-joke lang si Deacon Marlon nun. Extremist na, hardline. Hindi ko alam kung si Deacon Marlon nagsabi nun eh. So, mga neo-modernist. Salamat, Pas. Pero, totoo yun ha? Na maging sa mga, saan ba yun? Sa Presbyterian. Oo. Sa Presbyterian Church of America. PTA. May dalaw PCA. PCA. Yung isa doon. OPC pa. OPC pa. Yung isa doon, liberal na. May mga women pastors, may mga ino-ordain na mga gay pastors. So, pinasok na talaga yun ng liberalism. Yes. Pati sa methods. Anyway, bro, follow-up or mga comments? Yun na lang naman. Parang okay naman. Talagang pag-iingatan natin yung pag-ano natin. Tawag doon? Yung pakikitungo natin sa mga kapwa natin, mga RCC, sa mga kapwa rin natin. Kahit sa loob naman din ng church, na kapag hindi kayo same ng political view, political leaning, yes. Or kahit sa sa tawag dito, sa practicing values. Kasi hindi naman sinabi na iisa kayong church, iisa kayo ng galaw. Yung isa, maaaring mas relax, yung isa, mas strict, yung isa, mas, tawag dito, mas focus sa isang bagay, yung iba, mas kontra sa isang bagay. So talaga may pag-iingat tayo na mabalance out yun.
Huwag tayo laging titingin sa sarili natin na, teka, strict ako, dapat siya strict din. O kaya siya, parang sobrang strict naman niya, dapat mag-relax naman, yung mga ganun. Yung hasty na mga judgments. So, salamat din, Pas. Salamat sa reminder. Thank you, bro. Eschatological views, yeah. Si Bien. Hello, Bien. Hi, hello po. Magandang gabi. Sorry po, ano po ako? Actually, ewan ko, yung kakilala ko kasi nag-message lang sa akin na baka daw gusto kong umattend sa inyong, sa inyong talk. Pastor po kayo, Brother Joseph? Sino po yung kakilala nyo? Yes po. Ninong ko po sa kasal yun eh. Actually, I'm a Catholic Faith Defender. Ako po ang president dito sa QC. And nakikinig po ako sa inyo kanina from the start. Sorry po. Napakinggan QC? ko naman. Ako po ay Catholic Faith Defender members. Kami po yung mga grupo na humaharap. Ano po kayo? Roman Catholic Defender ng... Yes po. Okay. Nung nakikinig naman po ako, Pastor, medyo... Yun nga lang, medyo Nabanggit niyo po galing sa QC? From QC ako. Ang sa akin lang, napakinggan ko naman po yung presentation. Pero ang na-appreciate ko lang yung openness to dialogue. Di ba? Yan naman talaga yung maganda doon. Pero sana, kung gusto niyo po talaga malaman ng totohanan ng mukhaan ng simbahan, let's study it with a heart. Para nang sa gayon, ano po ninyo, samahan din, Baptist, Methodist? Reformed Baptist po. Reformed, okay. Maganda po yun mapag-usapan kasi it all boils down po talaga sa authority na po. And then dun sa Vatican II, marami po kayong nabanggit kanina. Pero mahabang pag-uusap yun eh. Pero kung gusto niyo po, pwede tayong mag-dialogue. Pwede tayong mag-dialogue kasi naniniwala tayo parehas that we are all seeking truth. Kasi ako po, Pastor Joseph, muntik po ako mag-INC. Tama po kayo, marami sa ating mga dating Katoliko, wala talagang kaalam-alam kahit basic. Pero maniwala tayo sa hindi. At the end of the day, pag pinag-aralan nating mabuti ang totoong mukha ng simbahan, hindi mo siya makikita sa nakikita mo sa mga kalye. Maja-judge mo kasi ang Catholicism sa mga araw-araw mo nakakasalamuha, gaya ng mga lasinggero, mga babaero. Pero hindi yan ang tunay na mukha ng simbahan. Yun lang po. Ako kasi muntik akong mag-INC. Kaya siguro naging mapag-research din, gaya ninyo. Pero siguro darating yung time. All truth boils down to Jesus. And there's only one authority given by Jesus to this earth. Yun po maganda mapag-usapan yan. Kasi Christianity still fragment. Patuloy siyang naghahati-hati. Hindi rin naman gusto ni Lord yun. Sabi niya sa John 17:17. Pero I love the discussion kasi may openness, lalo na si Arvin. And gusto ko yung naririnig kanina na yung walang pagtutulak na kami tama, kayo mali. 'Di ba? Yung openness na nagbi-bridge tayo sa isa't isa kasi ito na yung panahon na iwanan na natin yung there's still truth. Pero yung tinatawag kasi na masakit talaga magsabi ng katotohanan, di ba? may tanong lang ako, Pastor Joseph. Doon po sa Romans 16 verse 20. Ano po explanation niyo diyan? Romans 16:20. So, welcome po ulit, Kuya Bien, no? Kuya Bien. Opo. So, makonsider niyo po yung sarili niyo na Roman Catholic apologist. Ganon, defender po. From QC po kayo? QC, tama po yung pagkakarinig ko? Apo, Quezon City. Actually, meron po kaming chapters diyan sa buong Antipolo. Antipolo, nagkakandak po kami diyan ng evangelization sa bawat parish. Ganito nga, ini-explain natin bakit nagkakaroon ng mga misrepresentation, misinterpretation. Nang sa gayon talaga ma-well-equipped. Tama naman yon. Alam mo, ang kaignorantihan ng mga Catholics dapat lang education. Kasi sa dinami-dami na niya, tila nakakalimutan niya na yung heritage niya.
Ayan, sige po. Actually, open po kami. So, pwede po tayong mag-chat later or kung magkaroon po ng mas siguro Wala pong problema. Sama po natin si in-person. Arvin. Gusto ko ma-meet si Arvin. Kasi, actually po, marami po dito ay dahil yung Bible study po na ito ay para sa church namin. Pero may mga iba kaming mga guests kaya open po ito sa iba. Okay naman, okay din naman. Usapin po ng discussion, willing po kami ng in-person. Sure. Discussion. Schedule na lang po whenever. Oo, kahit kape-kape lang. Kita-kita kits lang. Yes. Walang problema. Table talk lang. Yes po. So maganda rin po na medyo malapit kayo. QC, no? Ay, di, po pwede kayo po. Sa QC? Dito po ako sa may Tandang Sora. Pero pwede naman po ako dumayo dyan sa inyo. Okay po. Kasi may mga kasamahan din naman tayo dyan. Oo. Salamat, Kuya Bien, no? Mas maganda na makapag-usap in person para sa iba't ibang dialogues. Opo, walang problema. Ako naman nakaka-encounter naman kami ng iba't ibang pangkating pangrelihiyon. Maganda kasi nagkakaroon ng kaliwanagan. Nang sa gayon, hindi tayo nagkakaroon ng misrepresentation sa isa't isa. Kasi minsan, nandun yung biases, diba? Nandun yung biases, pero kapag naniniwala naman ako, kapag na-present mo ng tama, at least nagkakaroon ng idea yung both sides. Kayo po, nakapag-seminary po kayo, ibig po sabihin? Hindi po. Actually, we do we do apologetics session. Nakapag-course ako ng apologetics course. Okay po. Yan. Maganda po 'yun para at least magkaroon ng mga ibang mga formal dialogues. Kahit table talk lang, wala naman pong problema. Walang problema doon, oo. Kasi ang tunay na sige po. Sa inyo po, since andito na po tayo. Pero hindi ko po ito gagawing malalim na kasi entertain ko po yung questions ng iba namin mga kasama. Pero sa inyo lang po, sa personal view niyo po, ang mga Protestants po ba ay matatawag yun na Christians? Naniniwala po ba kayo na Christian pa rin, separated brethren, or naniniwala po kayo na anathema ang mga Protestants? Ayan, maganda po yan. Kailangan titignan natin yung basic knowledge about per councils. And by quoting councils, dapat alam natin bakit nagkakaroon ng councils. 'Di ba? Kasi remember, Martin Luther is Augustinian. And remember, yung solas ni Martin Luther, kapatid, wala naman po talaga yung basihan. Kung mapag-uusapan natin yon, kaya nga po magandang napag-uusapan yung solas din. Pero yung ngayon na mga Protestants, do you consider po them na brethren or consider niyo po sila na hindi? Ang turo po ng simbahan, tama yung kinote nyo kanina, the Protestants are all separated brethren. Bakit? Kasi originally Catholics kayo. Hindi kayo nanggaling sa Islam. Di ba? Kasi ang number one branch, ang original branch ng Christianity talaga is Roman Catholicism. Lahat ng nagpapakilalang Christians, sects, denominations, when we root the Asian Christianity, it is through Peter, that's the Roman Catholicism. At nag-fragment lang tayo bandang 1054 from East and West, but still they are Catholics. 1517 to 1521. Kasi yung turo nga ni Martin Luther na sola scriptura at sola fide, kaya yan anathema kasi hindi po siya talaga turo from the apostolic times. Then, nung Vatican I, Vatican II, nung Vatican II is nagkaroon ng openness ang simbahan na tama na ang away. Mga kapatid natin tong mga ito, bakit pa tayo nag-aaway? Mag-usap tayo. Kasi nung Vatican I, tama po kayo, counter-reformation siya. Parang ganito bro galit ako sa'yo kasi Baptist ka ako Catholic.
Pero nung nakapag-dialogue tayo, naunawaan natin ano yung mga points na pwede nating pagkasunduan, hindi na tayo nakafocus doon sa mga points na pinag-aawayan natin. Yun yung sinasabi ng Vatican II. Mag-usap tayo, upuan natin. Parang gano'n. Bali ang sa position niyo po doon sa inexplain niyo sa sa Vatican II, parang hindi na nagfo-focus doon sa differences, pero may remaining differences pa rin po. Yes, yung technically. Yung difference po ba na yun ay masasabi ng Catholicism ngayon na ayokong sabihin ako para general lang na ang mga Protestant ay hindi Christian, hindi sila makakasama sa langit? It depends. It depends bro sa Protestant branch ha. Kasi kinikilala ng Catholic Church na ang tunay na Christians, Protestant Christians, is they are proclaiming the divinity of the Lord. Pangalawa, yung tinatawag na Trinity. Oo, pangalawa yung Trinitarian baptism. Kapag yan yung ginagawa ng mga Protestants, kinikilala yan ng simbahan na valid baptism. So may mga Protestants na mga radikal, may oneness, may mga iba-iba rin. Hindi naniniwala sa Trinity. Oo, and remember, when we say Protestants, they all believe sola scriptura. But nasa na ngayon ang Protestantism? 33,000. All using one Bible, 66 books. Pero fragmented, walang iisang head, walang iisang visible unity. Yun nga yung scandal natin ngayon Anyway po, sige po, pag-usapan natin in person yung ibang mga, dahil kapag dinaanan natin ay masyadong mahaba. No? Pero appreciate po, at least po, salamat. na intindihan ko po na sa sinabi nyo na ang ina-accept ng Roman Catholicism na branch na pwedeng masabing ligtas ay sila namang Orthodox, Trinitarian baptism, naniniwala sa divinity ni Christ. At least for now may na clear sa akin. Parang meron na rin tayong napagkasunduan na council. Ito'y samahan ng mga Protestant Union of Churches, kung hindi ako nagkakamali, brother. Yung most Protestants, nagkaroon tayo ng kasunduan tungkol sa sola gratia. Yung parang these are all grace alone, grace from God. So may ganung dokumento na pirmado na ng mga Protestants. Na kaya mostly ngayon, yung ecumenical, yun din yung kagandahan ng ecumenical council. Filipino po ba yan or yung sa British? Actually international na siya bro napag-uusapan na siya sa Vatican. Oo, mukhang yan yung sa Europe may nangyaring ecumenism. Worldwide, worldwide na yan. Maraming salamat po Kuya Bien. Paano? Magpapakain ako ng 3 bata. Nakinig lang ako, tinapos ko lang din. Pero salamat sa time. May 3 po pala kayong anak. Okay po. Oo, may 3 na. Maraming salamat po. Ako naman, siyempre tayo nakikinig. Marunong naman tayo makinig, di ba? Na-appreciate ko po Kuya. Salamat. Open po kayo. At yung pangalan niyo po ba sa Facebook ay Bien Agabin? Opo. Yan po ang aking name. Search ko na lang po kayo tapos chat thank po you. tayo. Thank you, bro. Pwede po tayong makapag-table talk. I-search ko po. Ito po mismong spelling yung ganito. Profile pic ko. Bien Agabin. Sige po. Salamat po Kuya. Pastor, thank you ha. Thank you po. At God bless. po, sana po mangyari. Darating po yung pag gusto na ni Lord. May lahat ng oras nasa oras ni Lord. Maraming salamat po. Okay. Thank you po sa inyo. God bless po. Appreciate po namin ang amiableness, friendliness. Amen. Kailangan naman talaga. Alam mo, kailangan lang yung panahon ngayon. Nakakanood ko lang din ng Rewind. Nakakainis. Ang buhay saglit lang. Pero, again, marami pong salamat. God bless po sa inyong team. Salamat. Kita-kits po soon. Salamat po. Okay po. Salamat. Ayan, so si Kuya Bien, hindi ko inaasahan na alis agad pero magpapakain pala ng anak si Kuya Bien.
So anyway, sana pwede tayong makapag-table talk minsan with him para pag-usapan natin. Hindi ko na masyado pinahaba yung dahil papasok tayo sa authority ng tradition at scriptures. Talagang I think mas maganda in person na makapag-usap with Kuya Bien sa usapin ng mga details kasi masalimuot ito eh. Kaya hindi ko na masyado pinahaba. So Arvin, bro. Grabe pa sigulat ako. Catholic defender pala. Pero good opportunity. Pero okay nga, pas. Tawag doon? Siguro, decompress lang natin yung mga sinabi ni Kuya Ben. Yung sa part ng may na-irk ako bahagya yung sinabi niya na tayo mga churches, mga Protestant churches, mga reformed churches, wala tayong unified head. Yun nga yung point natin, bakit wala tayong unified head eh. Kasi alam natin, ayoko naman sabihin sa kanya ng diretso, na kapag meron kang isang tao na pinuno ng napakalaking organisasyon, mas tumataas yung posibilidad ng korupsyon, ng kasamaan. Kasi tinitingnan na, yun yung nagiging issue eh. Wala tayong unified head. Lagi tayong may council of elders, council of mga pastors. Very nag-strike kasi sa akin to. Yun yung nga yung point natin eh. Para maiwasan yung abuse ng power, para maraming accountability. At kahit si Christ naman eh. Wala naman kasing tao talaga sa mundo na to na kayang may represent si Christ ng buong buo. Yun lang yung mga gusto kong may point. Siguro ito yung sa issue natin, ito ng mga kapatid, na issue natin sa ito yung nagiging issue sa mga RCC. Kapag kasi walang unified head, parang hindi buo eh. Pero ito yung pag-iingat kasi natin bilang mga reform, bilang mga Protestant, Reformed Baptist. Na kaya nga nasa confessions natin na si Kristo lang yung head natin. Kasi walang tao talaga sa lupa na kaya mag-represent sa kanya. Na kahit nga sa inyo nga pas eh, kahit yung mga kapastoran, dahil na sa rebap eh, pagkakasabi nila, we are merely messengers. We are merely instruments. So, ika nga, paano magagawa ng instrument? Yung gawain ng musikero, ng musician. Sa'yo lang naman yung sa akin, pas. Nagulat lang ako. Maraming salamat. Actually, nung pag-appear kanina na may statwa sa likod, naisip ko na kaagad na baka RCC na invite. But anyway, it's a good opportunity na manggaling mismo sa kanila yung mga narinig natin. At possible, pwede tayo makapag-table talk with them, no? Doon kasi sa usapin ng papacy, yung historic event talaga nag-lead doon ay yung decision making. May mga decision sa church na kailangan pagdesisyonan na kailangan nila ng magiging decider talaga. Kaya doon nagsimula na kasi puro elders lang naman dati eh. Ang ibig sabihin ng elders ay bishops. Ay ibig sabihin naman bishop, pastors din yan eh. Tapos nagkaroon ng mga issue na gano'n, kaya kailangan nila sino yung isang magde-decide. So, doon na lumabas yung papacy. So, historically na nangyari yun. Tapos, syempre, kinuhaan nila mula sa mga church fathers na naging decision nito. Pero ang usapin talaga dyan is yung papal infallibility. Hindi lang yung papacy. Kasi, ibig sabihin, kung very mali na kaagad sa atin yung papacy, mali naman talaga yun, pero ang next step dyan, yung papal infallibility na kung ano yung formal decision ng Pope, yun ay infallible. Hindi nagkakamali. Diyan tayo may problem na tayo sa papacy as yung papacy dati, pwede natin ituring na parang senior pastor ngayon. Ganon. Sa original na mga sa Papa. Yung earlier pa. Para siyang senior pastor na merong mga hawak na iba't ibang churches. Ganun, parang ganyan yung itsura ng papacy. Pero, nag-step ahead, nagkaroon na ng doctrine ng papal infallibility, yun na yung ibang klase na yun. Kapag may formal na sinabi ang Pope, hindi yun nagkakamali. So, anyway. Kahit naman ngayon, mayroon pa rin silang ganun talaga na trato sa papacy na infallible pa rin. Pero makikita naman natin sa history kung paano nabuhay yung mga lalo na sa mga medieval period na mga Pope. Kita mo doon, nagpapanukala ng gera eh. Pero sa mga maliliit na bagay. Nakakatakot. Nakakalungkot. Yes. Na hindi, siguro kung yun yung ipa-front ko, nagmumukha akong hostile. Pero ika nga, sabi niya kanina, nakasakit talaga yung katotohanan.
Yes. Pero maganda lang kapag nag-discussion na sa main point tayo. Sa gospel, doon umikot sa authority. Yes. So, thank you, bro. Si Deacon Marlon? Okay. Tapos, wait lang. Ma, napipindot mo yata yung yung chat. Sige, Deacon Marlon, go. Dalawa yung tanong ko, Pas. Yung unang tanong ko is yun nga. Kung may mga taong interested talaga mag-aaral ng doctrines ng Roman Catholicism. So basically, ang pinaka parang preference na mas gamitin talaga is yung pag-aralan yung Vatican II at yung Council of Trent. Tama po ba, Pas? Yun yung parang pinaka... Pwede pa ulit, bro. Ay, kung may isang, kunyari, may mga sobrang interested talaga na mag-aaral o kung sila mismo, kunyari, may indoctrinate sila ng mga tao. So, the proper, sa atin, babalikan natin yung pinaka-basic, yung catechism, yung confessions. Yes. Sa kanila, parang yung affirmation ba yung pinaka-summarize ng doctrine nila is using either Vatican II or Council of Trent. Tama po ba, Pas? Yes. At ang pinaka ngayon ay yung latest. Ang pinaka-latest kasi nila Vatican II eh. So, pero hindi sila, dito, di ba? Hindi sila masasabi nating in union na some adhere to Vatican II, some fully subscribe naman doon sa some denounce o may ganun bang klase ni sila? Ano kasi go Deacon. Parang kasing ganun pa, diba? Parang yung Vatican II, nabanggit nyo kanina, medyo loose yung language na mga ginamit to, yes, vague. To para, yun nga, vague. To, yun nga, para siguro, hindi puminit pa yung apoy. Parang siguro para somehow, siguro gusto nila reconciliation. Rather than dun sa trend na talagang specific. Kasi yun nga for counter-reformation. Talagang gusto nila maging specific as much as possible. While Vatican II is yun yung nabanggit nyo na medyo big and loose yung ilang mga nagamit na description. So, kung yung ibang tao siguro sa kanila, hindi ko sure, sa ibang tao siguro, may mga tao siguro, ibang Roman Catholic siguro na talagang fully supported yung trend over sa Vatican II dahil sa bigness. O may ganong klaseng ano po ba, Pas? Differences? O talagang in union sila na Vatican II yung updated. Pag wala sa Vatican II, refer back to Council of Trent. Actually, mas elaborate yung Vatican II. Yung wording lang ang kasi for example, may mga issue ngayon na hindi naman kinaharap ng Trent kasi yung Trent pinakauna siya eh. So parang foundational siya sa kanila. So may mga current issues na in-address sa Vatican II, pero yung mga controversial, yun yung vinig nila. So ang pinakamarami pa rin sa Roman Catholic Church ay nag-agree talaga sa Vatican II. I think minority or iilan lang yung nagdi-disagree sa Vatican II at gusto bumalik sa Council of Trent. Yun yung mga sobrang traditionalist talaga. Sila gay bumabalik. Kasi pero majority kasi sa Roman Catholic Church hindi naman la alam to eh. So pinag-uusapan natin ay silang mga aral, silang mga pari, silang mga katulad ni Kuya kanina. Yes. Sila yun. Wala pang 20%. Kadalasan, ipag-reconcile talaga nila yun. Hindi nila sasabihin na may contradiction. May explanation pa rin sila. At yun nga yung theme nila ngayon eh. Maging friendly. Maging friendly dun sa... direction ng Pope nila ngayon eh. Anyway. Sa pangalawang tanong ko, Pas. Yun nga, alam naman natin yung direction niya kanina na gusto nyo sabihin na si Peter yung binigyan ng susi ng Panginoong Jesucristo. Pero di ba, ang papacy ay nag-start kay Constantine? Not sure. Or parang later pa. Later. So basically, dun pa lang. Prior to that, puro bishops. So yes. Sino yung sabi nilang head of those bishops? Kasi
parang doon pa lang contradiction na to no, may early 400 years of Christianity, wala namang papacy, wala namang kung sinasabi niyo na consistency tayo, dapat may head na may sinasabi na dapat na head ng mga bishops, no, which is kino-consider na nila na parang yun yung by that time, kitang-kita naman na mga nag-decide sa council ay mga bishops at yun yung consistent na ginagawa din even until now ng mga Protestants. Ayun pa, how do kung may alam ka pa, pero kung wala, kayo lang. As yung pinaka-last Deacon, how do we? Yung tanong ko doon pas is, paano nila kaya yun? I-answer yung ganong klaseng argument na kung yung papacy ay infallible at direct yan na sinasabi nila na succession from the apostleship of Peter, doon pa lang, di ba, parang sino dun sa mga bishops by that time na truly na nag-succeed kay Peter na parang yun yung mag-hold ng authority over the other bishops kung sakali. Parang siya yung mag-akastate pope na wala pa naman na later lang nagkaroon ng ganong klaseng concept. Yes. Oo. Isa yan sa mga hindi ko alam kung paano nila sasagutin na yung talagang known na kasunod talaga ni Peter, ito. Kasi later nga lumabas pa yung pagiging pagkakaroon ng papacy. Ang dati ang tinatawag ay yung mga head na bishop sa pero yung pagiging bishop na yun sa isang area lang. Later pa lumabas yung may iisa sa buong Christendom. So hindi ko sure kung paano nila sasagutin yung silent, pwede sabihin na silent kung kailan hindi nila sa niluhugutin yun. Kasi yung lineage, yun talaga succession, yun talaga yung nila primary argument Kung gusto nila maging consistent, kailangan nila dapat may ma-proof sila na si ganito, Tertullian, si Jerome, kasi wala talaga dati Yung mga church father na sila yung successor ni Peter. Pag binasa mo yung mga doctor, walang magsasabi na sila yung successor ni Peter for this apostolic teaching. Dahil sila nag-a-append lang sa isa. Walang magsasabi na ako yung pinaka-bosses ng lahat ng mga bishops. Yes. Kaya napaka-consistent na ewan ko kung paano din nila sasagutin. Interested din ako kung paano nila sagutin yung ganung argument. Kasi even sa Acts 15, di ba? Yung sa Jerusalem Council. Marami sila nagsasalita doon. Marami sila, hindi lang si Peter yung lasa Si James nga yung lasa Ayan nga pa. Salamat. Malaman. Siguro pag nag-table talk tayo with Kuya Ben, pwede nating i-raise yan. Si Joel, go bro. Hello, good evening. Clear po ba? Yes bro, clear. Salamat sa Diyos, sa church, sa biyaya niya, sa ebanghelyo. Kasi doon naman galing yung church Siya yung nagtatag ng church, siya yung head. And siya yung unified head natin ng Holy Catholic Church. So, hindi Roman Catholic Church yung original, but the Holy Catholic Church that Christ established. Yun lang siguro para din sa benefit ng iba nating guests. And siguro thankful din ako dun sa part ng confession natin na aminado tayo na kung pwede kong basahin yung 1689 chapter 26 paragraph 3. The purest churches under heaven are subject to mixture and error, and some have so degenerated as to become no churches of Christ, but synagogues of Satan. Nevertheless, Christ always has had, and ever shall have, a kingdom in this world to the end thereof, of such as believe in Him and make profession of His name. Na kung titignan din natin yung scripture na ang Panginoong Jesus in-encourage tayo, kahit the apostles, na to repent, to confess our sins, na alam ng Panginoon na
hindi tayo perfect, pero ang promise niya is na isa-sanctify niya tayo with His Word, with His truth, and He will make His bride pure when He returns. Ayun. Kung titingnan natin yung church, kung paano piniserve ni God yung seed, yung line ng Messiah, na yung remnant of Israel na who will be true and obey and worship God. Ganun din, I believe, yung gagawin niya sa New Testament. And yun yung church until He comes, until He returns. Siya yung nagper-perfect, nagpupurify ng kanyang church. Hindi niya pababayaan yung church niya. Yun lang yung nakaka-encourage, I believe. And when it comes to nakaka-humble din kasi recipients tayo ng grace ng mercy na andali talagang magalit na parang mali ka, ganyan. Actually, to be honest, natatempt na ako kanina, but stark reminder, sobering reminder na sino ba ako para to say na I'm better than you dahil lang natutunan ko to. I'm just a partaker and a recipient of His grace. Na kahit maalala ko, mabasa ko to, makita ko to by head knowledge, but apart from the grace of God, I'm nothing. I can do nothing on my own and save myself. Ayun, I hope na ganun yung tingin natin sa whether RCC yung church nila or kahit cult pa sila, na kung sila ay tunay na elect o kung tatawagin sila ng Panginoon, when they hear the gospel, they will repent and believe in His name. Ang call, I believe, sa atin as the church is to keep on proclaiming na unapologetically, na hindi naman dapat natin ina-apologize yung pag-share ng truth. And siguro I have to respectfully disagree dun sa pagtawag. Although tama si Sister Monica dun sa papists na derogatory term siya. Pero magkaiba kasi yung tinatawag mo siya to condescend. Magkaiba rin yung you call it a spade na papist sila in the sense na they regard the Pope as their authority. Yun kasi yun sinabi ko yun sa GC natin na their goal, kaya sila yung sinasabi ni Paz kanina na friendly yung game nila is because they play the ecumenical game na gusto nila lahat ng religions, Sikhism, Jainism, yung mga ganun pa na iba pang world religions na parang malalayo. They want them to bow down to their Pope. Meron sila tinatawag na temporal power na hindi lang spiritual but even yung physical na as in the material world we have today is under their Christ, their imagined Christ na under Pope, na lahat ng nations should be under their rule. Meron silang tinatawag na gano'n na temporal power. So yun, hindi ko kayo tinatakot but that's how they operate. Patago, ganyan. Huwag ka mag-alala, bro. Hindi kami natatakot. And my goal is to expose na ganito sila. But sabi ni Jesus, I have overcome the world. So hindi flesh and blood yung kalaban natin. Even yung natutuwa rin ako kay Pastor Noel na parang yung stance niya is nakalimutan ko yung topic. Basta one of the Friday class pinremote no. Hindi pero yung ano kasi is has something to do with engaging people for against the gospel. And ang position niya is not to, even the government pala, not to retaliate, na parang will take up in arms to resist. Na hindi daw ganun yung themes ng or how the apostles
at least responded. Nakulong sina Peter, nakulong sina Paul, si John, he was executed, pero he survived, and then he was exiled. Kasi hindi nila mapatay si John, in-exile na lang siya. And laging ganun yung yung call to endure, to be patient, not because walang justice. Meron nga justice kasi because they don't repent when we preach the gospel, haharap sila sa Panginoon. Darating ang araw, meron silang araw sa Panginoon. Ang justice mangyayari. If not in this world, when He comes, they will receive the full wrath of God for those who are against the gospel and against Jesus Christ. Yun lang po. Salamat po. Maraming salamat bro sa comments na binigay mo overall. So nabanggit mo bro yung comment ni Monica. So basahin ko na lang. Sabi ni Monica, observation lang po, napansin ko sa comment section on SOCMED na ginagamit yung salitang papist to refer to Roman Catholics. However, it's historically been used as a derogatory term by the early Protestants. So I don't think we'd be effective witnesses to them if we use such words. Given its original meaning, it is far from being gracious. Kaya dapat maging maingat with our words and manner of dialogue. So ayan, so pwede kayo magkaroon ng ideas dito sa pag tinatawag natin yung mga Roman Catholic na papists. So pwede natin pag-usapan ito. Ayan. So other questions or comments? Ayan, sabi ni Ate Christine, I just don't like the thought na galing lang naman kayo sa Catholic, the Protestants. Hopefully, there's no entitlement in it. Church is owned by God alone. Ayan, so perhaps sinabi ni Kuya Biento kanina, no, Ate Christine. So, ayan, other comments mo dito sa introduction natin or questions? Si Deacon Marlon, tapos after ni Deacon Marlon ay si Joel. Ay, okay, napindot lang yata. Go bro, Joel. Sorry, hindi ko lang po nababa yung kamay, sorry. Ay, okay. Si other questions po, si Arvin, go bro. Hello. Siguro pas yung tawag dito. Pag-usapin na kasi ito ng tawag dito. Pag may make ng defense, tawag dito. Yung naalala ko lang sa mga past na mga learnings ko. Tsaka tawag dito. Tsaka sa mga past apologetics na mga pinag-aaralan natin sa church and kahit sa mga personal kong studies. Isa talaga sa naalala ko pagdating dito sa usapin na to is yung sa values natin, lalo na sa usapin ng creeds, confessions, ng mga natin, doctrinal studies. Kung yung Roman Catholic Church, may councils, may Vatican I, Vatican II, meron pa sila mga kung ano pang specific na mga organizations or ginagawa. Ang concern kasi natin dito, pinapamukha kasi nila na lagi na kapag ka Protestant ka, na kapag ka Reformer ka, na kapag ka hindi ka part ng Roman Catholic Church, parang hindi ka talaga, parang nasa labas ka ng tipan ng Diyos. Yun talaga yung lagi ko nakukuhang sense sa Roman Catholicism. Di siya personal vendetta, no? Pag-isipin niyo, may galit na ako sa Roman Catholic kasi dahil lang sa ganun. Hindi kasi ito yung nakikita kong pinamuhay ni na Calvin, na Luther, ni na Zwingli, at ng iba pang mga reformers na sinunog sa stake, na yung katotohanan, hindi nila pwedeng angkinin na sila yung totoo. Kasi kapag ginawa nila yun, by that very fact, hindi sila totoo. Yun yung essence ng truth At lalabas na laging may kukontra sa kanila, laging may papalag sa kanila, laging may mag-make ng defense sa katotohanan. Kasi yung dinedefend nila, indefensible. Yun sa point talaga ng papal infallibility. So, usapin ng iba pang mga parts na nasa Vatican II, may
itong mga, siguro generally, kahit sa introduction pa ng Roman Catholicism, sana maging aware tayo mga kapatid na yung Roman Catholicism, hindi ito yung ebanghelyo. Yan sana yung maging point dito. Hindi yun yung ebanghelyo. Kahit sabihin natin bilang mga reformer, kiniklaim natin na napakabuti na ebanghelyo. No, ma-realize pa rin natin na si Kristo yung ebanghelyo. Na yung Diyos Ama yung ebanghelyo, yung banal na Espiritu yung ebanghelyo. Yung pamumuhay ni Kristo. Kung doon pa lang, kahit sobra sabihin na natin, wala tayong mga resources nila, wala tayong sariling city, hindi natin magmamayari yung part ng Italy. Ang aware tayo, si Kristo yung pinanghahawakan natin. At sapat na sa atin yun. Diba? Alam ko, aware ako yung mga Catholics, hindi nila masasabi yun. Silver and gold I do not have. O sa kanila, masasabi pa nila yun. Paano nila mapapakita yung humility. No, mga kapatid, hindi tayo, ito yung siguro ang encouragement ko, hindi tayo underdogs dito. Palabas pa tayo pa yung nakakalamang. Kasi yung mga dagdag nilang mga pasanin, hindi natin dinadala yun. Yung mga kabigat, yung mga excess na doctrines, mga excess na kung ano-ano, excess corruptions na rin, hindi natin hawak yun. Na maging totoo sa atin to. And pag-iingat natin to bilang mga tagapaghawak na ebanghelyo. Yun lang naman sa akin, Pas. Salamat. Salamat mga kapatid. Salamat, Brother Arvin, sa reflection na yun. Other questions po or comments? Sa usapin ng Roman Catholic Church, ng doctrine. So sa mga susunod na pag-aaral, tatalakayin natin yung isa-isa, yung mga lists na yon. Pero for clarification lang, ang pinakatalagang difference kung bakit tinatawag natin na apostate church ang Roman Catholic Church ay sa usapin ng gospel at specifically sa usapin ng justification. Tandaan natin, maging Roman Catholic Church ay may tinuturo sa salvation, sa justification. Pero magkaiba tayo ng definition. Yung justification nila, pinawalang sala ka dahil may nagbago na sa'yo. Sa mga Protestant, pinawalang sala dahil sa pananampalataya lamang kay Jesus. Hindi nangyayari ang pagpapawalang sala sa pagpapabanal, pero hindi sila magkahalo. Magkahalo kasi sa Roman Catholic Church. Kailangan may baguhin ka muna, may magbago sa'yo, bago ka kilalanin na mananampalataya. At marami pang iba, tulad ng baptism. So anyway, gusto lang natin i-clarify ngayon yun, kahit na introduction pa lang. So itong question ni Joel, paano po mag-exercise ng patience at mag-grow in love, mag-extend in charity? So I believe ito ay sa discussion with Roman Catholics. Tama ba, bro? Yes. Ayun. Tayo bilang mga believers, yung pag-grow natin sa pagiging charitable, ng patience, pinapractice siya galing sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ng mga disagreements. Ibig sabihin, kunyari, sa bahay pa lang may mga disagreements. Family life, work life, study life, ayan, kung saan-saan pa. Part dun yung grace ng patience, but part dun yung grace ng charity. At isa sa pinagagalingan ng pride ay yung ako lang magsasalita, hindi ko pwede magsalita, ako lang ang tama. Yeah, yun yung sa usapin ng pride. Kaya pag may nangyaring criticism sa atin, isang work ng Holy Spirit sa patience at sa charity na hindi maging defensive. Na yung hindi aligaga na kailangan kong maging defensive agad. Kung hindi yung sinabi sa James chapter 1 na be slow to speak, slow to wrath, quick to hear. So, I think maganda yun na i-practice, maging mindful tayo
na ipapractice natin yun mula sa pinakamaliliit na bagay. Kunyari, ako bilang isang husband, may disagreement sa akin si Lori. Dapat, hindi agad ako defensive. Sa mga maliliit, even yung mga not important matters, hindi ka agad defensive kasi doon mag-grow yun. Sa church, may disagreement, may criticism. Dapat, hindi ka agad-agad. Kailangan makinig muna, itanong, ano ibig sabihin nun, bakit nasabi yun. I think, kailangan siya i-practice, hindi siya mangyayari nang biglaan na lang na magiging akong very patient na akong tao, biglaan na lang very charitable akong tao, nang hindi siya ginagawa continuously with awareness. Of course, pinanggalingan ay word at scripture. Pero ang pinagmumulan talaga noon na pagiging impatient at uncharitable ay pride. Na hindi na ako makikinig sa'yo, huwag ka magsalita, ako lang magsasalita. Kabaliktaran din ng James eh. Ang sabi ng James, ako munang hindi magsasalita, ako munang makikinig, hindi mo na ako magagalit. So, ayun bro, ang example natin yan, of course, ay si Jesus, ang Panginoong Jesucristo. So, kapag mas nag-grow tayo in patience, mas nag-grow tayo in Christ-likeness. At I promote and highly recommend na magsimula tayo sa maliliit na bagay, sa mga irrelevant things, sa paningin natin, na kung pwede kong hayaan, forbear. Wag muna ako maging defensive, hayaan mo muna. Kasi yan yung nangyayari. Lalo na sa faith, ganun din. Kaya ang nangyayari sa mga debates ngayon, di ba? Bardagulan. Para magkakaaway yung debating kanto na tinatawag natin. Kaya ayaw ng tao sa debate kasi walang nakikinig eh. Walang nakikinig. Gusto niya lang magsalita. Ayaw niyang pakinggan, ayaw niyang intindihin yung kausap. Ang gusto niya lang ipaintindi. Yan. So yun yung isa. Kailangan maintindihan muna kita. Tapos, magdodraw ako ng line, of course. Hindi pwedeng hindi magdraw ng line. Lalo na kapag ganun yung kausap. While drawing the line, may opportunity ng dialogue. So, anyway, follow up dun, Joel. I believe kasi hindi siya automatic na pagdating dito sa religion, magiging patient ako. Kung sa bahay, hindi ako patient. Kung sa church, hindi ako patient. Kung dito, hindi ako patient. Hindi siya biglaan na lang. So, sa lahat ng sphere ng buhay, kailangan ko maging patient para pagdating dito, maging patient. So, follow up dun, Bro Joel. So, for us, wala po. Tingin ko rin, match din siya dun sa tanong ni Arvin kanina in genuine discussion and engagement. Siguro kung may next pong question is kung magkakaroon ba tayo ng church history lesson, parang ganun po. Yes. Actually, ngayon, before nagkaroon tayo mga church history lesson, yung mga biographies sa online Bible study, meron na rin tayo ng biblical history. Nag-start tayo niya ng 2022. Biblical history. Pero yung post-biblical history sa mga susunod na years, pwede rin kayo mag-suggest kung saang history natin gagawin. Pero kasi, nag-IM si Deacon Marlon kasi ang resident historian natin si Deacon Marlon. Actually, dito sa actually 2023 nagkaroon tayo ng Protestant history sa Philippines, if I'm not mistaken. So anyway, pero sa church, nagkaroon na tayo ng Old Testament history 2022, 2023, nagkaroon tayo ng New Testament history, at ngayon 2024, kumpletuhin natin yung Old Testament history. Si Deacon Marlon nagturo lahat ng yon. So bala ko, 2025, post-biblical history na. Pero pag-pray natin. Pwede kayo mag-suggest
para dito sa Monday online Bible study. Follow up dun, Joel. Thank you, Pas. Okay na po. Thank you, bro. Kasi pwede kayo mag-suggest at pwede rin mag-volunteer. Para daw hindi si Deacon Marlon lang. Ano ba yun? Sabi ni Deacon Marlon sa chat, part ba ng madidiscuss sa mga susunod is about papacy? Yes, Deacon. Pero pwede mo nang itanong ngayon. Kasi yung gagawin natin sa Sunday, parang maraming bulk na ng maraming bulk ng doctrines. Sabihin ko yung list. Hindi ko alam kung alin yung isasama ko, alin yung sa Monday pa. Pero ito yung list. Justification, authority, sacraments, Eucharist, baptism, priesthood, Catholic charismatics, papacy, Blessed Virgin Mary. So yun yung mga madadaanan. Pero pwede mo na itanong ngayon, Deacon. Yung tanong kasi yun kasi kung solid ba sila na yun nga kasi infallible nga yung papacy diba sa kanila yung Pope. Kagaya nito, recent napaka-controversial na ina-affirm ni Francis yung same-sex union. Yes. So, using the lens of the Bible, napaka-obvious na contradiction na nito. Ngayon, yun din magkakaroon ng problema kung infallible yung Pope. So basically, hindi yan contradict sa scripture. Either ang scripture ang either totally abandon ng scripture, give way yung statement ng Pope, or on the other hand naman is hindi infallible lang Pope, which is babagsak naman yung kabuuan ng paniniwala nila. So marami pong problema, like in the past nagkaroon ng case na tatlo yung Pope na sila mismo yung anathema sa isa't isa. So sino doon yung ngayon, sino yung infallible sa tatlo. So gusto kong malaman, maganda sana tumatanong sa isang Roman Catholic na talagang aral kung ano yung mayroon ba silang part na criteria na okay, lumalayo sa sa tinuturo ng Bible or ng Roman Catholicism. Hindi ito infallible. Hindi ito namin tinitrip na part siya ng mga legacy ng mga popes, series of popes ng church. O kaya naman, yung mga ganun pa, kumaga, andun yung problema. Hindi mo kailangan maging Roman Catholic pa or maging skeptic para maintindihan yung ganong klase ng problem na ini-impose yung kanilang klase ng sistema. Ayun pa, yung pasyon tanong ko kung may comment kayo doon o part yun kung i-discuss nyo. Dito sa certain question mo na to, Deacon, alam ko yung answer ng mga aral. Dahil sa doctrine nila ng papal infallibility ng Roman Catholic Church, hindi nila sinasabi na lahat ng sabihin ng Pope ay infallible. So yung doctrine nila ng papal infallibility, ang tinuturo lang nun is yung mga formal statements. Kunyari, nagkaroon sila ng parang presidente, Deacon. May pinapasang batas sa Congress, tapos pupunta sa upper house, sa Senate, tapos pag sa Senate, na okay na sa kanila, itataas sa presidente. Sa presidente, pwede niyang i-accept yon or i-reject yon kung may final say siya. So, sa Roman Catholic Church, may mga hierarchy din. So, sa mga controversies doon sa loob ng Roman Catholic Church, may mga bishop, archbishop pa na tinatawag. Dumadaan muna yon sa kanila. Tapos, yung may final say, parang sa Democratic Republic, yung Pope ang may final say. I-accept niya ba ito? Ipapublish bilang official doctrine at position ng church? Or sasabihin niya, hindi. Yun yung power niya. Yung power niya ay yung pagiging decisive doon sa usapin ng official dogmas ng Roman Catholic Church. Kaya,
Hindi sinasabi ng papal infallibility na lahat ng tweet ni Pope Francis, lahat ng masabi niya sa mga talks ay infallible. Hindi yan ang sasabihin ng mga Roman Catholic, hindi yan ang papal infallibility. Kaya kino-quote rin nila na hindi sinless yung Pope. Ang kino-quote nila si Peter, nirebuke siya ni Paul sa Galatians 2. Kasi daw, hindi naman formal yon. So ano lang, normal life. Nirebuke siya. Pero pag sa mga formal na ng mga na usapin, at yung sa usapin na hierarchy sa official documents, doon daw infallible ang Pope. So at least doon clear sa akin yung position nila sa papal infallibility. Pero again, di tayo nag-agree sa papal infallibility. Pero makita natin, no, parang political hierarchy. Yung nila, position nila doon. Follow up okay, so man pala yung atakihin na whatever sabihin ng Pope. Yes. Kaso may problem dito eh. Yung mga hindi aral ng mga Roman Catholics, whatever yung narinig nilang statement ng Pope, i-take nila as infallible. Ang pwede mong sabi lang, oo, may isang bisexual o gay na practicing Roman Catholic. Sinabi nga ng recent. Di parang, yung Pope nyo, sinusupport, ina-approve yung paniniwala namin. Kaso hindi sila nagsasalita na hindi ganun. Hindi yan yung sabihin ng infallible. So, either intentionally nilang hindi sinasabi na may ganitong understanding dapat sa papacy, or intentional nilang minimislead yung mga tao na o sila mismo hindi nila alam. Hindi sila consistent. Yan ang mahirap kasi yan. Especially yung mga alam natin sa Roman Catholicism, hindi talaga pinapractice yung pag-aaral. Parang course lang yan. Hindi nyo kailangan. Pag pinaaral nyo lang yung iba, wala sila yung mag-aaral para sa inyo. Tapos kayo, sit back and relax. Maging lang kayo, mabuting citizen. Parang ganun. Kaya, napaka-dangerous ng ganun. Kagaya ngayon, hindi ko sila gusto misrepresent. Pero yun yung nangyayari. Kasi yun yung alam ko. Hindi naman ko aware. Everyday na event. Yun yung karaniwan na understanding about sa Pope infallibility, na whatever yung lalabas sa bibig niya, infallible yun. Yun pala na may kailangan dumaan sa proper magisterium na ba yun o yung kanilang proseso. Yes, magisterium, yes. Yun. So, napaka-dangerous na doctrine, totoo lang. Kung hindi nila ipapaliwanag, sila yung nag-create ng misrepresentation sa kanilang mga sarili at hindi sa mga tao. Ayun lang kasi. Actually, nagsasalita lang sila niyan kapag na-criticize na. Again, yung illustration ko parang, kunyari, di ba si Duterte, maraming sinasabi na very controversial. Yung spokesperson, humaharap, pinapaliwanag, ganito yan. Ganun din sa Pope. Kapag may nag-criticize na saka sila magsasalita, may spokesperson, sabihin nila, hindi yan ibig sabihin ng Pope. Ganun yun ang nangyayari talaga. So, salamat doon, Deacon, sa follow-up na yan. May problem yung ganun eh. Kasi tinitreat ng tao na na dogma siya eh. Na siya eh. Yes. Ako ng church, hindi kagaya pag politics. Kayang i-separate ng mga tao yung opinion ni President Duterte o ni President Marcos na opinion niya bilang tao. Ang Pope kasi tinitignan as parang yun yan. Near to God. So, kaya ang presidente hindi infallible. Damage control na lang gagawin ng mga spokesperson, di ba? Walang presidential infallibility. Hindi may kayang level of influence ng dalawa. Yes. Sino pang pinakamataas na pinakamayaman na pinakamapangirian na bansa. Pag pinangkumpara yung statement ng Pope versus sa statement ng head ng country na yun, hindi pareho yung treatment ng mga Roman Catholics yun. At alam nila yun sa pagsimula. Ayun lang pa.
Salamat Don Nikon sa comment na iyon. Ayan. Meron pa po. Sige, pwede na tayo maglagay ng mga prayer items para makapag-closing prayer tayo. Yes, Nikon. Okay. Maraming salamat.